Mula kay PHTV mga kapatid 'no, usapang West Philippine Sea ulit tayo 'no. US Navy nag-offer daw ng tulong na sasamahan ang ating, Philippine Coast Guard sa ayungin 'no, kapag, meron sigurong resupply mission. At, Wang Yi agad kumontra at nagbanta mga kapatid, 'yan ang ating aalamin. Bibigyan ng komentaryo, ng reaksyon itong mga usaping 'to mga kapatid patungkol sa West Philippine Sea. Kailangan natin maging aware, kailangan natin makinig palagi ng mga balita, ng mga updates about sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea dahil ito'y talagang mainit 'no, mainit na usapin ngayon mga tol. Mas mainit pa 'tong pakinggan kaysa sa mga balita ngayon na tungkol na nangyayari sa Senado, sa Kongreso. Alam niyo 'yun, mga usapang pulitika nila. Pero bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay PHTV mga kapatid. Yan, nakalagay po ang link sa ibaba, subscribe ka na sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary sa mga ganitong klaseng balita mga kapatid, siyempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong ganitong video. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to mga tol. Iniulat na pinayuhan umano ng isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China ang US military at sinabi na dapat maging mahinahon at kalmado lang ito sa South China Sea at huwag masyadong magpadala sa tensyon. Sinabi ni Senior Colonel Ren Guchang, ang Deputy Director ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China, na hindi umano dapat mag-react masyado ang US military dahil posibleng magkamali ito sa kanilang kalkulasyon sa South China Sea. Anya na mataas ang posibilidad na baka sumiklab ang isang matinding gulo sa South China Sea dahil sa pinapakitang agresibong aksyon ngayon ng Estados Unidos sa nasabing karagatan. Kaya't pinayuhan niya ang Washington na manatiling kalmado at mahinahon. Agresibong action daw ng Washington, ng US mga tol. Alam niyo, may napanood akong balita 'no, parang 1 year ago na ata 'yun. Ang topic ay, handa na daw makipagtulungan ng China o handa umanong makipag-usap ang China sa Pilipinas. 1 year ago na 'yun mga tol, At magpahanggang ngayon, yun ulit yung naririnig natin mga kapatid sa kanila. No? Handang makipag-usap ang China, handa makipagtulungan ng China para maresolba o masolusyonan ang problema dito sa West Philippine Sea o yung tension. Alam nyo mga tol, kung ang China ay irerespeto lang sana ang batas, no? Kung sila ay hindi lang sana matigas ang muka, meaning marunong sila kumilala sa kanilang sariling pirma. Kasi pinirmahan nila mga tol yung UNCLOS nakapirma sila dun Yung UNCLOS, ginawa yan ng 1982 ata para mawala yung conflict no dito sa mga karagatan dito sa South China Sea. Na sila yung naglagay ng 200 nautical miles sa bawat nasasakupan ng mga bansa o yung tinatawag na exclusive economic zone. 'Di ba? Nakapirma diyan ng China. Tapos kung marunong lang din sana ang China na tanggapin yung naging hatol nung 2016 arbitral ruling mga kapatid dun sa daheg, wala na sanang problemang ganito Wala sanang tensyon mga tol Matagal nang tapos 'to, hindi kailangan umabot sa kung ano-ano pang mga tensyon mga tol. Ang problema kasi ito, ang Pilipinas ginigiit yung ating karapatan, yung ating soberanya dito sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Wala naman tayong balak makipag-away sa kanila. Bakit tayo makikipag-away sa kanila para naman tayong tanga nun, di ba? Napakalakas ng bansang 'yan. Isa pa, trade partner natin 'yan. Napakalaki ng naitutulong mga kapatid ng mga produkto ng China dito sa ating ekonomiya. Napakaraming mga business owners, lalong-lalo na nitong pandemya mga tol. Napakaraming mga naging online sellers na mga pinayaman na talaga no ng pagbebenta nila ng mga produktong galing din ng mga tol sa China. Kaya napakalaki talaga ng naitulong nitong bansang 'to dito sa Pilipinas mga tol. Hindi lang sa
mga maliliit na mamamayan na lahat-lahat talaga napakalaki. So bakit tayo makikipag-away sa kanila, 'di ba? Napakalayo mga kapatid nung isipin na 'yun. Ang inaano lang natin mga tol, siyempre, meron tayong mga mamamayan dito sa Pilipinas na nangangailangan din naman siyempre ng kapakinabangan dito sa Ayungin Shoal, dito sa karagatan natin, dito sa Scarborough, dito sa mga pangingisda natin. Yung mga mangingisda natin pumupunta rito halimbawa sa Scarborough kasi doon maraming nauhuling isda, 'di ba? Kung hindi nila pinapaalis sana, kung hindi sana nila itinatabo yung mga mangingisda natin, wala rin naman tayo sanang angal kung nandiya-diyan sila, eh, 'di ba? Eh, kung nandiya-diyan sila walang problema, mabait tayo, welcome kayo, 'di ba? Puwede kayo diyan. Gusto niyo magpalibot-libot kayo diyan, walang problema. Pero ang nagiging problema mga tol, pinapalayas nila yung mga mangingisda. May mga napanood tayong report na bababa sila doon sa mga bangka ng mga mangingisda natin tapos kukunin nila yung mga malalaking isda, ang ititira na lang sa mga mangingisda natin is yung mga maliliit, 'di ba? Eh, yung mga mangingisda natin mga tol, yun lang din yung ikinabubuhay nila. Saka sino bang nakikinabang sa mga huli ng mga mangingisdang yun? 'Di naman buong pamilya lang nila, eh. Siyempre yung mga mamamayang Pilipino mga tol. Kaya ang nangyayari ngayon, pati isda nag-i-import tayo. Pero mo laki-laki ng karagatan ng Pilipinas, 'di ba? Nag-i-import pa tayo ng mga ganyan. Paano, wala na tayong nahuhuli, 'di ba? Wala na tayong nahuhuli, sila na yung nakikinabang. So apektado yung food security natin, 'di ba? Kung hindi lang sana sila agresibo diyan sa mga ginagawa nila, wala namang problema, hindi naman tayo maikipagtalo sa kanila, hindi naman tayo maikipag-away sa kanila, 'di ba? So yung sinasabi nilang bukas na pag-uusap, yung sinasabi nilang mga pag-uusap na yan, nasa kanila lang din talaga problema mga tol. 'Di ba? Nasa kanila na talaga ang problema, hindi sa atin mga tol. Kailangan lang talaga nila sumunod sa batas. Dalawa na lang ang solusyon mga tol, eh. Magkagulo or sumunod sila sa batas, yun lang. Hindi Pilipinas kasi ang Pilipinas sumusunod sa batas, eh. Sila lang talaga ang hindi. Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na posible umunong kinakabahan ang People's Liberation Army sa magiging tugon ng Estados Unidos laban sa mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa pinagtatalunang karagatan. Iniulat ito matapos inimbitahan ng bansang Denmark ang mga tauhan ng Philippine Navy at Coast Guard para magpalitan ng mga pananaw tungkol sa Law of the Sea, partikular na sa marine defense sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ipinaabot umano ni Denmark Ambassador to the Philippines na si Franz Michael Milbin ang imbitasyon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo noong nakaraang araw. Nagpahayag din ng suporta ang Danish Ambassador sa rule of law kaugnay na nangyaring insidente kamakailan sa Ayungin Shoal na kung saan binangga ng barko ng China ang isang Philippine vessel at isang Coast Guard ship na nagsasagawa ng resupply mission. 'Di ba? Kung hindi sana sila ganyan, eh. 'Di ba nga sabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro, walang bansa sa mundo, mga tol, walang bansa sa mundo ang sumusuporta dito sa claim ng China. Sila lang mismo, Beijing lang mismo, China lang mismo ang nagsasabing kanila yan, part yan ng kanilang sovereign na rights, mga kapatid, no? Part yan ng kanilang may historical claim sila diyan, historical rights, mga kapatid. Sila lang ang bukod tanging nagsasabi ng ganyan, mga tol. 'Di ba? Pero base sa international law, base sa UNCLOS, mga tol, labag yung kanilang ginagawa, no? Illegal. Pero sa kanila na rin mismo nanggaling, sa China na mismo nanggaling, na hindi nila kikilalanin yung 2016 arbitral ruling award na yan, mga tol. So kahit anong i-push natin dyan, hindi naman nila kikilalanin. Walang kwenta yung pag-uusap na lagi nating tinatalakay dito. Pag-uusap para masusolusyonan. Noon pa natin naririnig yan, mga tol. Noon pa natin naririnig yan. Wala naman nangyari, di ba? Best friend na nga nila yung nakaraang president natin, eh. Wala naman din nangyari, mga tol, eh. Sinabi ni Ambassador Melvin na ang engkwentro ay naglagay sa buhay ng mga Filipino sailors sa panganib at nag-undermine sa regional security. Binigyang diin niya ng defense cooperation ng kanilang bansa sa Pilipinas ay kabilang sa kanyang mga prioridad.
Sinabi naman ni Teodoro ng imbitasyon ay isang pagkakataon para mapahusay ang defense capability ng bansa. Tinalakay din ng dalawang opisyal ang posibleng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark sa cyber defense at information technology upang malabanan ang disinformation sa bansa. Isa pa yan, Ayon sa kanilang joint statement, inaasahan umano ng magkabilang panig ang pagkakaroon ng konkretong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Denmark habang nagpapatuloy ang mga hamon sa pandaigdigang seguridad. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagbanta umano ang Chinese Coast Guard laban sa mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea at sinabi na posible umanong gumamit sila ng dahas laban sa mga barko ng Pilipinas. yan. Actually, hindi nga sila gumagamit ng armed attack mga tol, pero para sa paningin natin mga tol, aggressive na talaga yung ginagawa nila. Dahas na rin yun eh. Biruin mo, babanggain nila yung mga barko natin. Bombahin nila ng water cannon na ikakasira ng mga kahoy na barko natin. Mga kahoy na bangka natin mga tol. Na pwedeng ikapahamak din syempre ng mga sakay nun. Imagine mo yun. Hindi sila gumagamit ng armed attack. Pero naniniwala tayo mga tol na hindi nila gagamitin yung armed attack nila sa pamamagitan ng mga kanyon nila na nakakapinsala talaga sa barko. Kung ang balak lang naman nila is pigilin yung mga resupply mission, no? Hindi na nila kailangan gamitin yun. Kasi unang-una, yung mga resupply mission na ginagamit natin, mga dihamak na maliliit at mahihinang barko lang. Kahoy nga lang eh, di ba? Nasisira nga lang yun. Magkasagian lang eh. Hindi naman totally banggaan talaga eh. Kasagian lang eh. Nasisira nga agad yung bombahin lang ng water cannon eh. So bakit pa sila gagamit ng dahas? At saka pag ginamit nila yon mga tol, alam na alam nila na pumapasok na sila sa gulo. Which is ayaw din naman nila mangyari dahil bagsak din naman ang ekonomiya nila ngayon mga tol. Diba? Alam natin na hindi rin gagawin ng China yon. Matalino rin tong bansang to mga tol. Sabi ko nga 1999 nandiyan na yung BRP Sierra Madre. Kung gugustuhin talaga nilang alisin yun, magagawa nila yun eh. Pero tingnan mo, magpahanggang ngayon hindi nila magawa. Yung Taiwan, hindi nila maatake, di ba? Kasi alam nila, makakaharap nila dyan, isang bansa na kasing lakas o mas malakas pa sa kanila. Di ba? Yung United States, mga tol, meron tayong Mutual Defense Treaty. Ang Taiwan, sinusuportahan din ng United States. So, hindi nila basta-basta gagamitan niya ng dahas, mga tol, no? Maliban na lang talaga kung tayo mangunguna. Kasi kaya nga tayo nila pinoprovoke para talaga tayo magsimula eh. 'Di ba? Matalino lang din talaga yung ating mga AFP at ginagawa, hindi na lang sila pinapansin. Yun nga lang, nagmumukha tayong talagang kaawa-awa dahil sa ganung pamamaraan pero pinapatagal natin yung sitwasyon mga tol. O bahala kayo, ano dyan, hindi kami gaganti sa inyo, bahala kayo China. Parang ganun ang ating pamamaraan naman. Hinikayat umano ng Chinese Coast Guard ang gobyerno ng Pilipinas na tigilan na ang mga ginagawa nitong resupply mission sa Ayungin Shoal dahil wala umano itong jurisdiction sa nasabing lugar. Di ba yung mga ganung salita? Binigyang diin naman ng Chinese Coast Guard na sila ay nagsasagawa lamang ng law enforcement activity sa karagatan na sakop ng kanilang bansa at hindi umano dapat pataasin pa lalo ng Pilipinas ang tensyon sa lugar. Hindi dapat ang sagot natin sa kanila eh. Kailan tayo magsasagawa ng law enforcement activity, no? Yung tipong pag nagsidatingan yung kanilang mga mga Chinese militia vessels, tayo naman yung magpapaalis sa kanila, no? Tapos ang magiging sagot natin sa kanila, wala naman kayong karapatan dito eh. Kasi ayon sa UNCLOS, ayon sa international law, sakop to ng Pilipinas eh. So ginagawa lang namin yung aming nararapat na gawin. Yun nga lang, kung may lakas ng loob ang Pilipinas na gawin yun, no? Ngunit sinabi naman ng ilang eksperto na malabo umanong gumawa na isang mapanganib na aksyon Tama. ang Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil alam ng CCG na mayroong security agreement ang Manila sa Washington. Yun ang sinabi ko kanina. Iniulat ito matapos sinabi ng AFP na hindi na kailangan ng mga kaalyado nito
kabilang ang Estados Unidos na i-escort ang mga Philippine vessel na naghahatid ng mga probisyon sa mga Filipino troops na nakaistasyon sa Ayungin Shoal sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila. Para sa akin, no, mga tol, bago natin tatapusin, para sa akin, no, hindi na talaga natin kailangan na e-escortan pa tayo ng US sa pagre-resupply mission. Yung pagre-resupply mission, mga tol, ano yan, internal ano natin yan, mission natin yan na hindi na dapat papanghimasukan ng ibang bansa. Kailangan makita ng mga Pilipino at makita ng mga mamamayang Pilipino na ang ating gobyerno ay may kapabilidad, yung ating sandatahang lakas ay may kapabilidad na panindigan itong ating soberanya. Kung sa resupply mission pa lang, mga tol, nagtatawag na tayo ng e-escort sa atin, di ba? Para saan pa yung sinasabi na hindi tayo titiklop, hindi tayo papayag at hindi natin ipamimigay ang kahit na inch ng ating soberanya. Tapos resupply mission pa lang may escort ka na. Hindi ka bilib-bilib, no? Tignan yung ganun, mga tol. Kailangan ng ating sandatahang lakas ipakita na talagang meron silang lakas. Meron talaga silang kapabilidad na ipagtanggol ang ating soberanya, mga tol, no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? So para sa kabuuan nitong video to, pwede nyo puntahan na lang sa channel ni PHTV. Mga kapatid, nakalagay po ang link sa ibaba. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.